At a finish crazy ending. Gustong-gustong bantayan ni Anthony Edwards si Kyrie Irving pero anyari na-stress si Ant-Man sa ginawa ni Uncle Drew. Parang prime Kyrie lang, nasugatan pa si Luka halimaw sa crunch time. As expected mga idol, si Anthony Edwards ang bumantay kay Kyrie Irving habang primary defender naman ni Luka Doncic itong elite defender na si Jaden McDaniels. First quarter pa lamang ng Game 1 ng West Finals, Kyrie Irving tough shot kontra dito kay Karl Anthony Towns. Sinundan pa yan ng cutting baseline shortstop, pasok ang push shot ni Uncle Drew. Para sa Timberwolves, hindi na paghandaan ng Dallas Mavericks itong si Jaden McDaniels. No close-out defense kay Luka Doncic kaya naman pinagbayad siya ng 3 3-pointers. Siya lang naman ang X-factor for Timberwolves kontra Nuggets sa Game 6 and 7 kaya nakuha nila ang panalo. Kyrie Irving, anyari sa depensa ni Anthony Edwards, pinaglaruan lang ni Uncle Drew, hindi niya masabayan ang bilis at ang pagiging crafty ng one-time NBA champion. Well, umabot ng 9 points ang biggest lead ng Minnesota Timberwolves sa Dallas Mavericks pero dahil sa pag-takeover ni Kyrie Irving first quarter, nabura yan at nag-showtime lang si Kyrie sa depensa ng Timberwolves. Napakadaming baon na galaw nitong si Kyrie Irving. Eto mga idol, now you see me, now you don't. Iwan ang 6th man of the year na si Naz Reid. May kasama pang foul sa play na to. Lamang na ang Dallas 22-21. Last 2 minutes, ayaw pang bantayan ni Luka Doncic. Itong si Kyle Anderson, hinahayaang tumira mga idol. Nagtala tuloy yan ng 7 straight points. Tingnan nyo naman to mga idol, ang space na binibigay ni Luka Doncic kay Slow-Mo. Natapos ang first quarter sa 3-pointer ni Anthony Edwards 33-27. Lamang ang Timberwolves 13 points for Kyrie Irving. Second quarter, almost perfect shooting for Jaden McDaniels, 14 points na so far. Well, nagkaroon ng adjustment sa depensa ang Timberwolves. Dahil nahirapan nga si Anthony Edwards kay Kyrie Irving, si Jaden McDaniels na ang tumao kay Uncle Drew pero iniwan lang ni Kyrie. Dito mas lamang ang Dallas Mavericks sa transition points kaya hindi gaanong maramdaman din ang depensa ni Karl Anthony Towns. Mukhang hindi effective ngayon ang one-on-one defense ni Anthony Edwards. Kahit kay Luka Doncic napaglaruan lang din ang depensa niya. Mukhang hindi yata masaya ang match-up ni Anthony Edwards kay Kyrie Irving at Luka Doncic. Eto na naman, Uncle Drew, iwan si Anthony Edwards, sumabay pa si Naz Reid. So far dito sa second quarter, buhat ng mga role players ang Timberwolves, Jaden McDaniels, Kyle Anderson at nagsisimula na rin kumana ang kanilang second option sa scoring na si Karl Anthony Towns. Laging may sagot ang Dallas Mavericks sa Minnesota Timberwolves fast pace ang kanilang counter sa home team. Na-expose tuloy ang kahinaan ng kanilang Twin Tower. Papatapos ang first quarter, Anthony Edwards bumitaw ng napakalayong 3-pointer pero agad na sinagot niya ni Kyrie Irving back-to-back. Pinanis ang depensa ng Defensive Player of the Year. Grabe tong si Uncle Drew, last 1 second nakakuha pa ng end 1 play. Kontra sa 2024 All-Defensive second team na si Jaden McDaniels. 62-59 halftime, tatlo lang hinahabol ang Dallas Mavericks, 24 points for Kyrie Irving. Second quarter, back-to-back alley-oop dunk for Daniel Gafford mula sa assist ni Kyrie Irving at Luka Doncic. Fast break, napakagandang ball movement ng Dallas Mavericks na uwi yan sa two-handed slam dunk na Derrick Jones Jr. Lamang na ang visiting team. 67-66, sumagot ng putback dunk itong si Karl Anthony Towns. Sisimula na ang Timberwolves na itrap si Kyrie Irving para hindi na makapag-drive. So far, dikit pa rin ang laban kahit pa 3 3-pointers pa lamang ang naitatala ng Dallas Mavericks, 3 out of 19. Eto, nakakita na naman si Kyrie ng butas sa depensa ng Timberwolves, 2-point bank shot. Nagsisimula na namang mag-complain sa official itong si Luka Doncic. Naz Reid off the bench, napakagandang pasa na sana ni Luka pero nasupalpal pa ni Naz. After ng defensive possession na yan, corner pocket 3-pointer naman for 6th man of the year. In fairness dito kay Rudy Gobert sa second half, naramdaman ang kanyang depensa sa paint at siya pang may highest efficiency for Timberwolves, 83-82 heading into fourth quarter, lamang ng isa ang home team. Fourth quarter without Anthony Edwards and Karl Anthony Towns, buhat na buhat ng mga role players ang home team, Jaden McDaniels and Naz Reid 3-pointer. Nagsisimula na ring uminit mga idol si Luka Doncic, laging naka-drop coverage itong si Rudy Gobert. Back-to-back mid-range jumper tuloy ang ginawa ni Luka. 7-0 run ng Dallas Mavericks, lahat yan ay nagmula sa kanilang superstar na si Doncic. Lamang na ulit ang Dallas Mavericks, 91-89, 9-minute mark ng final quarter. Nagtuloy-tuloy ang run ng Dallas Mavericks, hindi pa rin nila magawa ng paraan para mapigilan itong si Luka Doncic. Grabe pa yung dalang energy ng kanilang rookie big man na si Derek Lively II.
Anthony Edwards finally nakapagtala na rin ng puntos dito sa second half, kanyang first field goal 3-pointer. Under 7-minute mark, nasugatan pa si Luka Doncic. Masyadong nagre-rely sa 3-point shooting itong Minnesota Timberwolves. Anthony Edwards hindi gaanong umaatake. Halfway pick and roll play ng Twin Tower ng home team. Slam dunk ni Rudy Gobert at bumitaw ng napakalayong 3-pointer si Kat. Parehong pagod na ang magkalabang kupunan. Sagutan ng tres mga idol, Anthony Edwards 3-pointer and Luka Doncic counter 3-pointer step back. 1-point game, 102-101 last 3 minutes. Eto, PG Washington ang tagapagligtas ng Dallas Mavericks, corner wide open 3-pointer. Tumingin pa sa bench ng Minnesota, Karl Anthony Towns na tawagan ng crucial basket interference. Close call yon pero hindi na binawi ng official ang kanilang desisyon. Take over sa crunch time mga idol, si Luka Doncic step back jump shot 33 points, 106-102. Foul game ang nangyari last 10 seconds. Kinulang sa gas mga idol ang Minnesota Timberwolves sa huli, panalo ang Dallas Mavericks.